Mahalaga ang bigas para sa mga pamilyang Pilipino. Ngunit paano kung ang mga palayan ay hindi na matamnan? Paano pa ang hapagkainan? Nandito tayo ngayon sa Batuca Marinsol. Kung nakikita niyo sa aking likuran, ayan, isang malawak na palayan. So dapat sa season na ito ay nag-aani na sila. Ngunit paano sila mag-aani kung hindi naman sila nakapagtatanim dahil sobrang init? Kung makikita ninyo, sobrang init dito. So, paano ito binabaka ng ating mga magsasaka? Ano ang epekto nito sa kabuhayan nila? Tara, alamin natin ang kwento nila. Naghanap ako ng mga magsasaka sa bayan ng Batu. Sila mga sina Mang Ricardo, Mang Alfonso, Mang Rogelio, at Mang Rinaldo sa libu-libong magsasakang nakikipagsapalaran sa mga hamon ng panahon at ng kalam ng kanilang mga bulsa. Hindi lang basta tanim-ani ang buhay nila. Bawat araw sa bukid ay isang laban. Laban sa init, sa kakulangan ng tubig, sa taas ng bilihin at sa murang halaga ng ani. Sa paglilibot ko sa lugar na ito, walang tubig ang mga irigasyon. Water pump ang bumubuhay sa mga tuyo nilang lupa. Sa kabila ng lahat, nariyan pa rin sila. Patuloy ang pagtatanim, patuloy ang pangarap para may makain ang bawat mas masakit yung kanta. Puro gastos. Tinuda mo kapital, siyempre mingutang ka sa kumprada o kaya sa mga ordinaryong tao. Di man mapupwedeng pautangon ni kang uda percentage. Pag agko na percentage, dumadakuluan na gastos. Kaya pagbalik, so produkto mo barato, halos di makabalik sa kapital. Agko man ako subsiding 5,000, pero di sapat. Wala ka sa 2 container yan eh. Tulad ni Mang Rogelio, isa rin si Mang Alfonso sa nahihirapan pagdating sa kakulangan ng tubig. Dakula schedule ang kapatibig, minsan maauri kanimong mapatubigan. Malaki ang kanilang ibinabayad, magkaroon lamang ng tubig ang kanilang mga palayan. Okay lang, wala daman magigilip. Kahit po nalulugi na kayo. 5,000 sa naman, ano po tinatawag ang gobyerno. Sapat tubig sana, ang crudo. Tapos medisina, kulang. Mas magayong kintana ka at king mabutangan sa marina irrigation, umana mo. Tanganing continue sa tubig. Mas kitig init, dapat agkutubig na makuan. Kadipisilan sa nakayanguan, unang-una, araganguan, nangangaipo na sa abono. Kukunang araw po panahon na kung minsan, tugrokan mo sana sa mga kinuno-unong mga daon-daon sa kaso tubo ko, paroy, magayon. Ngunguan, kay puwan talaga sa abono ng uwan. Pag di ka nag-abono ng uwan na para umay ka, baka malugipay ka. Agko po kami sa DE kinukuhang clustering. Galin po sa DE. Nag-ano kami ma'am, so mga hybrid na pinanao, galin sa DE. Amo na mo binubutang uwan sa Kauban. Ang uwan po ma'am, so mga para umapo talaga, kandakul po nagre-reklamo. Na presyo po ng uwan na naka-ababa. Problema po kaya talaga na mo, so tinatauman na binni, galin sa DE, buko man na sapat kung mga parauma. Summer ngayon, hindi pwedeng nakatiwawa ang lupa nila. Kailangan na mayroon silang makuhang kita. Kaya ang pinag-introduce namin, nag-engage sila sa other commodity. Mas mahirap ang pagsasaka ngayon. Noon, so paroy kadto, so presyo, 9 to 10 pesos. Uno kami nakakadalin siya. Barato sa input. Magamat po dapat mga machinery, dapat mga teknolohiya na makabagong teknolohiya. Manguan kintana, mas dakulaan na makabagong teknolohiya, pero so input man anak, pinakalimutan. Ang mga magsasaka, hindi lang mga manggagawa ng lupa. Sila ang puso ng ating pagkain at ang ugat ng ating kinabukasan.